4 years na ako dito sa Indonesia bilang general manager ngayon sa isang manufacturing company na ang pangalan ni PT Maspion. Kilalang-kilala ang PT Maspion dahil ang kanilang tema is Cintailah Produk-Produk Indonesia, or you have to love Indonesian products. Nag-umpisa ako ng 2 years plan para magtrabaho dito sa Indonesia in 1992. Kaya in total, 24 years na ako ngayon. At maaring another 5 or 6 years pa ako dito dahil ang policy ng company, bago mag-retire, you have to serve 25 years. In 19 years na ako nagtatrabaho, kaya dun sa PT Maspion na yon. Kaya maaring may 6 years pa ako. Very respectful ang mga Indonesians. At ginagalang tayo. Ang tawag nga sa akin, Mister eh. Yung, ganun sila ka-respectful. Mister ang tawag sa mga Pilipino. Ang magandang qualities ng mga Pilipino dito sa Indonesia, lalo na sa Surabaya, bilang presidente ng Filipino community doon, ginagalang din nila ako. Kasi ginagalang ko rin sila. Halos kilala ko sila lahat 200 plus kami Pilipino doon. At 60% siguro doon sa amin mga teachers. Ang mga Pilipino, ang nakikita ko doon sa mga teachers, parang nag-i-excel tayo Lahat halos ng mga national plus na eskwelahan, pag may competition, laging nananalo ang mga estudyante na Pilipino ang teachers. Kung pagdating naman doon sa technology, ang mga Pilipino nag-i-excel din tayo sa furniture. Yung karamihan sa mga furniture technicians or production managers ay Filipino dito sa Indonesia. Kaya sa tingin ko maganda naman ang performance natin dito sa Indonesia so far. Mayroong 3 main activities sa Surabaya, which is Family Day na ginaganap tuwing bakasyon doon sa atin sa Pilipinas, either in the March or April, kasi bakasyon doon Halos lahat ng mga Pilipino doon na may pamilya sa Pilipinas, nagpupunta rito, sumasali doon sa Family Day namin. Marami kami dyan. Maabot kami ng halos 200 nung nakaraang Family Day. Ang pangalawa nating event is Independence Day pre-celebration. Kung saan naman lagi namin kasama si Ambassador. Kung sino man ang na-assign ditong Ambassador, naiimbitahan namin at pinagbibigyan naman kami. Mula pa nung kina Sigues, kina Kirol, kina Aguinaldo, tsaka kay Ma'am Islita ngayon. Tapos yung pangatlong event natin is Christmas, kung saan naman ginaganap early December, bago mag-uwian yung mga teachers naman. Kasi normally may isang buwan silang bakasyon pagdating ng December. Kaya masaya kami doon sa Surabaya. Solid yung aming team doon. Ang nakikita ko, it's an inspiration para sa akin. Kasi although individually, nagtatrabaho kami sa kanya-kanyang company o kanya-kanyang trabaho, ang dala natin hindi lang yung individual na pride natin, kundi kasama na rin ang Pilipinas. Kasi kung ano man ang mangyari sa atin na hindi maganda, apektado rin ang Pilipino o ang Pilipinas mismo. Kaya, it's an inspiration to us. Ngayon, noon sa plano ni Presidente na magkaroon ng one-stop shop para doon sa mga OFW, masaya kami lahat ngayon sa balita na 'yon. Na sana magiging maganda ang aming processing ng aming pag-alis, pati na rin ang pagdating. Pero ang
isa na nakikita natin is yung may mga contribution tayo dun sa Overseas Welfare Administration sa OWA. Malaki ang benefit niyan. Kasi magkaroon ng stronger ties ang Philippines at saka Indonesia. So lalo tayong magkaroon ng magandang relationship. Magkapatid na tayo kung darating nga yung presidente natin, lalo tayo magiging magkapatid, magiging close tayo doon sa isa't isa bilang Indonesian at saka bilang Pilipino. Ang message ko po ay para sa Presidente Presidente Rodrigo Roa Duterte. Unang-una magpapasalamat ako sa kanya dahil talagang pinuntahan kami dito sa Indonesia. Salamat sir, maayong hapon nimo. Hinaot unta nga naa ka sa kabaskog karon o sa mga maabot pa nga mga adlaw. Ang ako untang ihangyo nga ug mahuman kining war natin sa drug lords ug maging peaceful na gani ang atong nasod, hinaot unta nga ang atong isunod ay ang ekonomiya. Kay og pananglit maayong atong ekonomiya, wa na po siguro tay problema sa peace and order sa atong nasod. Maraming salamat, Bay, Sir President Duterte.